Hi everyone, welcome back sa aking channel. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng session 9. Session 9 ng Let Review for Math Majorship tungkol lahat sa statistics and probability. Okay, so ito yung mga natapos na nating session. Ayan, number 9 na tayo. So ayan, ito yung simula session 1. Pwede nyo pong balikan yan sa aking YouTube at FB. Search nyo lang yung Let Review. Ayan, session 1 hanggang 9 na tayo. So ayan yung mga natapos na natin. Bawat session ay may specific na subject. Okay, so let's start. So i-post nyo lang po bawat slide tapos try nyo sagutan. So madali lang yung mga umpisa natin. Mga first 5 natin dito. Natap, mga definition lang. So 25 items po ito. So let's start. Number 1, which of the following is also known as average? So napakasimple na ito. Ang average ay parehas yan sa mean. Okay? Ang mean, ito yung average. Ito namang median, ito yung middle term kapag in-arrange natin from highest to lowest or lowest to highest. Ang variance at standard deviation naman, ito ay measure of dispersion. Tapos, ang standard deviation equal yan sa square root ng variance. Okay? So, next, number 2. What is the standard deviation of a given set of data if its variance is 16? Yun, kagaya nga ng sabi ko kanina, ang standard deviation SD ay equal sa square root ng variance. So ang given natin, ang variance daw ay 16. So therefore, ang standard deviation natin ay equal sa square root ng 16. So therefore, the standard deviation is equal to 4. So the correct answer is letter C, 4. Okay? Number 3, which is the numerical characteristic of a sample? So ang palatandaan ko dito sa sample, i-define muna natin ha. Ang sample, kung ito yung sample, ito ay part ng population. Ang population yung pangkalahatan. Ayan, so ito yung population. Kung ito yung population, yung malaking circle, ang sample ay part ng population. Okay? So tapos, yung palatandaan ko dito, ang sample ay para sa statistic. Same yung first letter. Ang population naman ay para sa parameter. Okay? So yun yung palatandaan. Parehas sila. Population para sa parameter. Parehas letter P. And then yung sample naman ay para sa statistic. Walang S ito ha. Kapag may S, yun yung subject. So therefore, ang tamang sagot dito ay letter D, statistic. Okay? So yun yung palatandaan natin. First letter. Parehas dapat. So next, number 4. The grades of the pupils are 98, 95, yan, and so on, hanggang 78. What is the range? Ano bang definition ng range? Ito yung pinakamadaling isolve sa measure of dispersion, yung range. Ang value ng range ay equal lang sa highest score minus lowest score. So hanapin natin yung highest score dito. 98, ayan. So parang ang highest score na dito yung 98. Dalawa yung 98. Okay? So 98 minus the lowest score. So anong lowest score? Meron tayong apat na line of 7, 78, 79, 77, 75. Ayun, 75 ang lowest score. So i-subtract lang natin. 98 minus 75, that is equal to 23. So therefore, the range is letter B, 23. Number 5, so yung mga susunod na number natin, yung data natin pare-parehas. So lahat ito yan. The grade of the pupils are same yan nung number 4 natin. So ito rin yan. Ang hinahanap naman natin ngayon ay what is the mean? Okay? Mean ang hinahanap natin. So ang mean, ito yung average. Mean or average, symbol ng mean ay x bar. So ang formula dyan ay summation of x over n. N kung ilan sila. So bilangin natin lahat ito. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So therefore, i-divide natin sa 11 dahil 11 sila. Tapos, yung numerator, i-add lang natin lahat ito. So hindi ko na isusulat lahat dito. I-add na lang natin ito. I-directa nyo sa calculator. I-add nyo lang lahat yan. So i-calculate nyo lang. Ang magiging sagot nyo dito ay, dyan ay 933 kapag in-add nyo lahat. So tapos i-divide natin. Pag dinivide dyan sa 11, ang magiging sagot ay 84.82, naka-round off yan. So letter B ang tamang sagot. Okay, so divide natin, pakita lang natin. 933, yan yung sum netong lahat.
divide lang natin sa 11. Ayan, so yun yung magiging sagot, 84 point, paulit-ulit, 81, 81, 81. So therefore, round off, 82 ang magiging sagot. Okay? So next number, so ang hinahanap, same data tayo, ang hinahanap naman natin ay median. So ang median, ibig sabihin yan, a-arrange natin lowest to highest or highest to lowest. Then ano yung gitna? So maunti naman to, 11 numbers lang. So i-arrange na lang natin. Yung mga line of 7 muna ang uunahin ko. Ayan, 75. Tapos, ayan, so arrange lang natin. 75, we have 78, 77 muna, 77, and then we have 78, 79. Okay, so next, yung mga line of 8, 80, 82. Pino-cross out ko para malinaw na nailista na natin yon. We have 85, 86, 85, 86, and then tatlong line of 9 na ito. So we have 95 and dalawang 98. Hatiin lang natin yan. So meron tayong 5 dito sa left, meron tayong 5 dito sa right dahil maunti naman, no? So ang gitna natin 82. So ang media natin ay letter C, 82. So paano kung dalawa yung gitna? Halimbawa, dalawa yung gitna natin, naging 12 numbers, lagyan pa natin dito ng 100. Example, naging 100 dyan, ang magiging gitna natin dito ay dalawa. So 5 ulit dito, 5 sa left, 5 sa right. So ang mangyayari dyan, kapag even number, average na itong dalawa ang kukuhanin natin. 82 plus 85 divided by 2, ang magiging sagot dyan ay 83.5 kapag even number. So dahil odd number lang, 11, wala itong 100. So ang sagot lang dito ay 82. Isa lang yung gitna niya. Okay? So next, number 7. Ito yung pinakamadali sa measure of central tendency, mode. Ang mode, ito yung pinakamadami. Madaming beses nag-appear. Yung naulit. So ang naulit lang dito ay 98. Dalawa yung 98. The rest ay tigi-tigisa. Yung 78 sa choices natin, isa lang. Yung 82 sa choices natin, 82, isa lang yan. 85, isa lang din. So ang naulit lang ay 98. So ang mode natin ay 98. Okay? So next, number 8. Ang hinahanap natin dito ay sample standard deviation. Dalawa kasing standard deviation natin dito. Meron tayong population standard deviation tsaka meron tayong sample. So ang formula para sa sample standard deviation ay square root ng summation of x minus mean squared divided by n minus 1. Okay? Ito yung sample. Sample standard deviation yan. Sample standard deviation. Kapag population naman, kapag population standard deviation, ayan, sigma equals square root of summation of x minus mean squared divided by n. So yan yung kaibahan, ha. Kapag may sample, n minus 1 ang denominator. Kapag naman population, yung pangkalahatan, over n lang. Okay? So kasi estimate lang itong sample kaya may minus 1 tayo. Okay? So gamitin natin ang formula tapos babalikan natin yung mean natin. Na-solve na natin yung mean dito. So ang n natin dito, so same data tayo. So yan ay 11 tapos ang mean natin ay 84.82. So balikan natin yung number, eto number 5. So di ba? Na-solve na natin to kanina. Naka-round up ito, 84.82. So balikan natin ito. So 84.82. So ibig sabihin, para ma-solve natin itong numerator natin, so sulat muna natin dito square root. Hindi ko na ilalagay lahat yan, ha. So basta over ano ito, over n minus 1. Ang n natin ay 11, so minus 1, so magiging 10 na ito. So tapos hindi ko na isusulat lahat ito. So idiretso nyo na lang sa calculator nyo. So we have 98 minus 84.82. Madali ito, gawan nyo ng table. So 84.82 squared plus itong 95, isubtract natin lahat dito sa mean. Ayan. So we have 95 minus 84.82 squared plus 86 86 lang minus the mean 84.82 squared plus dot 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 hanggang makaabot tayo dito sa panghuli 78. So 78 minus 84.82 squared. Okay? So i-type nyo lang po sa calculator niyan. Ang makukuha nyong sagot dito sa numerator natin ay
721.6364. Naka-round off yan. Naka-round off for decimal places divided by 10. Okay? So nasolve ko na yan. Ginamitan ko ng Excel para madali. Ayan, so pag ito yan, isinulat ko lang isa-isa dito. Ito yung mga numbers natin. Ayan. Ayan. Tapos isinabtract ko dito sa mean. Ito yung mean natin nandito sa ilalim. So ginamitan ko ng formula dito. Ito yung mean, tapos ito yung naka-square sila. Ito yung naka-square sila. Ang sum na nakuha ko ay 721.6364 for decimal places. Tapos kunin lang natin yan yung square root. Tapos divide mo na sa 10 tapos square root. Ito yung magiging sagot. 8.4949. So i-round up natin. Ayun, letter A ang magiging sagot dito. Okay? So ayan, pakita natin sa calculator. 721, ito yan, 0.6364. Divide muna natin sa 10, equal sign. Tapos kunin natin yung square root. Ayun, 8.4949. So yan yung sample standard deviation, 8.49. Yung sagot natin dito. Naka-round off. So 8.49, letter A. Okay? Kapag i-share ko na rin dito. Kapag population standard deviation, ito yung magiging sagot. Ito, sinunod ko din 8.09. So dahil nga sample, mas lalaki ng konti. Ito yung sample, ayan naka-highlight, 8.49. Okay? So tandaan na, yun yung kaibahan na kapag sample standard deviation ay may -1. Kapag population, wala tong -1. N lang. Okay? So next, number 9. The average of 5 people is 42. Another group of 8 people has an average of 81. If these two groups are combined, what will be the average age? So combination ito ha. If these two groups are combined, so combination ng dalawang average. So ano daw yung average age pag pinagsama natin? So ang gagawin natin dito, X bar yung combination. So pwedeng gawin ko na lang sigurong symbol dito. M sub 1, N sub 1. Plus dalawang group no? M sub 2, N sub 2 over N sub 1 plus N sub 2. Yung M ko dito yung average nung una, M for mean, N for number. Number ng ano natin. So i-add lang natin yung M sub 1 natin, yung mean, ito yon 42. Tapos 5 people. So i-multiply natin 42 times 5. Okay? Plus yung pangalawa naman, ang average ay 81. Tapos ilan sila? Sila ay 8 people. Okay? So i-divide natin sa, using lang natin to, i-divide natin sa sum ng total na number of people. So that is 5. Ayun, 5 tsaka 8. So we have 5 plus 8. Okay? So i-calculator lang natin yan. So we have 42 times 5 equal yan sa 210 plus 81 times 8. So that is 648 divided by 5 plus 8 is 13. So we have 210 plus 648. So we have 858 divided by 13. The answer is 66. So ang combination ng mean natin ay 66, letter B. Pag pinagsama yung dalawang group. Okay? So next, number 9 or number 10. 3 grade 12 classes have the same mean score on an aptitude test. But class A has a standard deviation 3 times of class B and class C has a standard deviation 1/3 times of class B. Which of the 3 classes is easier to teach? So tinatanong, ano daw yung easier to teach? Which of the 3 classes is easier to teach? Pag sinabing easier to teach, ibig sabihin yan yung merong smallest standard deviation. Okay? Smallest standard deviation. Kasi yung SD, ito nga yung measure of dispersion. Kapag mas maliit yung standard deviation, ibig sabihin, yung score ay magkakatabi. So yun yung pinakamadaling turuan, yung magkakatabi ang score. Kasi kapag mataas itong SD, ibig sabihin yan, maraming mataas ang score, tapos marami ding mababa. So ibig sabihin, ang natuto lang yung mga matataas. Okay? So kaya ang ibig sabihin na to, easier to teach, hanapin lang natin yung smallest standard deviation kasi tabi-tabi yung score nila. Ibig sabihin, posibleng matataas lahat yon. Or, ayun, mga nasa gitna lahat. So kunin natin yung, i-compare natin yung A, B, at C. So ang sabi dito,
Pare-parehas kasi yung mean score nila eh. So sa standard deviation tayo babase. Class A has standard deviation 3 times of Class B. So 3 times daw nung Class B, no? So ang SD ni Class A has standard deviation 3 times. So kung ito ay B, ang kung lagay natin X na lang. Kung ang standard deviation ni Class B ay X, ang standard deviation ni Class A ay 3 times daw, magiging 3X. Ang taas nito, so mali itong Class A, mali ito. Kasi ang taas ng standard deviation niya. So tapos, ang sabi naman dito, and Class C has a standard deviation 1/3 of Class B. 1/3 daw ng Class B. So ang standard deviation ni letter C ay 1/3, 1/3 X. So ano yung pinakamaliit sa tatlo? 3X, X, or 1/3 X. Ito yung pinakamaliit na standard deviation. So therefore, si Class C ang pinakamadaling turuan kasi ibig sabihin, magkakatabi yung score nito. Okay? So magkakatabing score. So ito yung pinakamadaling turuan. Ang pinakamahirap turuan si letter A kasi extreme ito eh, yung score. Maraming mataas, marami ring sobrang baba. Okay? So the correct answer is letter C. Number 11, so puro combinatorics na to at probability. How many ways can 7 students sit in a row? So yung number of permutation yan. So how many ways can 7 students sit in a row? So ang sagot lang dyan, aayusin natin yung 7 kaya magiging 7 factorial. So 7 factorial, ibig sabihin yan ay 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. And the answer to that, i-press nyo lang sa calculator niyan kung merong factorial yung calculator nyo. So 7 factorial equals 5,040. Okay, 5,040. The correct answer is letter C. So pwedeng another way dyan, dahil meron tayong 7 students in a row, maglagay tayo ng 7 space dito. Ilan yung choices para dito sa una? Meron tayong 7 students na pagpipilian. Sa pangalawa, 6 students na lang kasi nga nakaupo na dito sa unang upuan yung isa. So 6 tapos ito 5 na lang dahil nakaupo na dito sa first 2 yung dalawa. So pababa ng pababa. So 4, 3, 2, 1, i-multiply lang natin. Or idiretso nyo sa calculator nyo kung yung calculator nyo ay may ganyang symbol na factorial. So i-type nyo lang yan. So pakita natin. 7, ito yung scientific calculator ko, ito yung factorial, m factorial. Press ko lang yan, ayun na yung sagot. 5,040. Okay? Next number. Number 12. How many ways can 7 students be seated in a round table in the canteen? So kapag ganito, yung kanina, kapag row, kung row ito, 7 students, 7 factorial lang. Pero ngayon, aayusin naman natin sa round table. Kapag round table, ang formula kapag round table ay n-1 factorial. Sasubtract lang natin ng 1 kasi round table yan eh. Ibig sabihin, halimbawa, tatlo lang ito. A, B, C. Kapag umikot kasi sila, parehas pa rin yung pwesto nila. So yung A, B, C ay parehas lang dito sa pag napunta dito si A, tapos si B nandito, nandito si C. Kapag umikot sila, same pa rin yun. Same pa rin ng ayos yan. Umikot lang sila. Yung nasa left and right nila same pa rin. Kaya tayo may -1 factorial kapag round table. Okay? So therefore, ang sagot lang dito ay 7 minus 1 factorial and that is equal to 6 factorial. So 6 factorial, i-type nyo lang sa inyong calculator. 6, pindutin nyo yung factorial. Ayan. 720 ang tamang sagot. Okay? So therefore, 720 which is letter B. So kung wala kayong factorial sa calculator, i-type nyo lang 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Equal yan sa 720. So next, number 13. How many ways can 5 door keys be arranged in a keyring? Okay? So medyo related din ito sa round table. Kapag naman keys sa keyring and the like, yung mga ganyan, yung mga keyring, pag pwedeng baligtarin, ang formula para naman dyan ay n-1 factorial divided by 2. Bakit din divided by 2? Kasi pwede nating baligtarin yan. Etong sa taas, ito yung round table, di ba? Formula yan para sa round table.
Kaya natin dinivide sa 2 kasi kapag keyring, maliit lang itong keyring, pwede nating baligtarin yan. Okay? So kaya divided by 2. Pwede natin kasing baligtarin yan. So ito yung keyring, baligtarin natin na ganon. So parang isa lang yon. Kaya may divided by 2 tayo. Okay, so therefore, ang formula lang kapag may 5 door keys a-arrange sa keyring, ang formula lang dyan ay 5 minus 1 factorial divided by 2. So we have 4 factorial divided by 2. The answer is to 4 factorial ay, sige, sulat na natin, maunti lang naman, no? So 4 times 3 times 2 times 1 divided by 2. So cancel na lang. Itong 1, bali wala na to. So cancel lang yung 2. The answer is 4 times 3 is 12. Letter D ang tamang sagot. Okay? So number 14, how many choices of 3 books can be made from a set of 7 books? So tinatanong natin dito, how many choices of 3 books can be made from a set of 7 books? Ano ang keyword natin dito? Yung choices. Choices, ibig sabihin niyan, hindi importante yung arrangement. Kasi tandaan, kapag importante ang arrangement, ang gagamitin natin doon ay permutation. Importante yung arrangement. Kapag hindi naman importante yung arrangement or yung order, ang gagamitin natin ay combination. Okay? So combination ang gagamitin natin dito. Ang keyword natin, choices. Pipili lang tayo ng 3 books out of 7 books. So ang formula ay combination kasi hindi importante yung order. So we have, ang total 7 books, kukuha tayo ng 3. So 7C3. Kung meron kayong calculator na scientific, kapag merong C, i-type nyo lang yung 7C3. Kapag wala naman, ang formula para sa combination NCR, ang formula dyan ay N factorial over, subtract natin itong dalawa, N minus R factorial times R factorial. So ang sum nitong dalawa equal lagi dito sa numerator. So ang 7C3, ang formula para dyan ay 7 factorial over, i-subtract natin ito, 7 minus 3, that is 4 factorial. Tapos yung 3, we have 3 factorial. Okay? Ulitin natin na kung meron kayong scientific calculator, i-type nyo lang ito. Kapag wala, ito yung gagawin nyo. Kapag wala pa rin factorial yung calculator nyo, edi isolve na natin, isulat lang natin 7 times 6 times 5 times 4 factorial. Stop na tayo sa 4 factorial kasi may 4 factorial na dito sa denominator. Maka-cancel na lang ito. Yung 3 factorial isulat natin. So we have 3, 2, 1. Itong 1, baliwala na yan. Tapos itong 3 times 2 equal yan sa 6. So ang natira ay 7 times 5 na lang ang natira, multiply natin. The answer is 35. So meron tayong 35 ways para pumili ng 3 books out of 7 books. Kasi hindi importante ang arrangement. Okay? So next, number 15. What is the probability of getting a red card when you draw a card from a standard deck of cards? So ano bang formula ng probability? Ang formula ng probability ng event ay equal sa number of that event over number of sample space. S yung sample space, yung total yon. So ano ba ang hinahanap natin na probability dito? What is the probability of getting a red card? So palitan natin ng mga variable. P of R na lang ang gagamitin ko. So N of R, number of red card over number of sample space. Ang sample space natin, ilan ba lahat yung cards? From A is probability of getting a red card when you draw a card from a standard. Standard deck of cards, ilan ba lahat yun? That is 52. Meron tayong tigta 13 na diamond, 13 na hearts, 13 na clubs, and then meron pa tayong 13 na spade. Okay? So yan, tigta 13 kaya 52. So tapos ang tinatanong daw, probability ng red card. Ilan ba ang red card? Meron tayong 13 na diamond at 13 na heart. Red cards parehas yun. So therefore, we have 26. Out of 52, so i-lowest term natin, pwedeng i-divide parehas sa 26. So the answer is 1/2. So ang probability na makakuha tayo ng red card ay 1/2 or 50%. So letter C ang tamang sagot. Next, number 16. What's the probability of getting a head and 2 when you flip a coin and toss a fair die?
So dalawa yung event natin dito, no? Probability of getting a head, and 2 when you flip a coin and toss a fair die. So therefore, ang number of sample space natin dito, imumultiply natin. Ilan ba ang sample space dito sa flipping a coin? Di ba? Pag nag-flip tayo ng coin, may outcomes natin head and tail. So therefore, ang N of S natin ay 2 times i-multiply natin sa nag-roll down ng die. When you toss a die, so ilan ang choices natin dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung outcomes ng sa die. So 2 times 6, ang N of S natin ay equal sa 2 times 6, we have 12. So therefore, ang hinahanap natin, probability of getting a head. Head daw and 2. And yan na, and. Ibig sabihin, head tsaka 2. So, kapag head tsaka 2, probability ng head and 2, ang pwede lang maging head and 2, isa lang yun. Kasi ang lahat ng outcomes natin, ito, sulat natin isa-isa. Head 1, head 2, then head 3, head 4, head 5, head 6. Yung isa naman, tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, and then tail 6. So ilan yung probability ng head and 2? Head and 2, ito lang yun, isa lang yun. Kasi end. Ilan daw yung head and 2? Okay, so isa lang yun. So 1 out of, ilan lahat sila? Ayan, nilista natin, 1 out of 12. Okay? So therefore, the correct answer is letter D, 1 over 12. Malaking bagay ito kapag yung end na palitan ng or, may iba yung sagot natin. Okay, so isama na rin natin. So paano ang kinukuha natin ay probability ng head or 2. Kapag head or 2, bilangin natin ilan yung may head. Merong 2 tsaka merong head. So bilangin natin, ito lahat ng may mga head. Okay? Ito lahat ng may mga head. And then ito naman lahat ng may 2. So therefore, kapag or ang nasa hinahanap natin, probability of head or 2, ang magiging sagot, bilangin natin, meron tayong 7 out of 12. Okay? So malaki yung kaibahan na netong word na and tsaka or kapag probability. So next, number 17. How many possible outcomes are there when 2 dice are tossed? Kapag nag-toss tayo ng 2 dice, tinatanong lang natin dito possible outcomes. Ito yung sample space. Sa unang die, let's say die 1 and then die 2. Sa unang die, ang outcomes ay 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Sa pangalawang die naman, ganun din, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So kapag nag-toss tayo ng dalawang dice, ang possible outcomes natin, imumultiply natin yung number of outcomes sa una, 6, times sa pangalawa, 6 din. So ang total possible outcomes ay 36. So letter C ang tamang sagot. Okay? Yung iba nalilito dito, ang ginagawa, ina-add. 6 plus 6 equals 12. So mali ito. Mali yung 12. Okay? So ang ginagawa dyan, kapag total number of outcomes, maraming event, ayan, dalawa yung dice dito, imumultiply dapat. Hindi i-add, imumultiply. Okay? So yun yung common mistake eh. Okay, so next, number 18. Which of the following is true? So alin yung true dito? Probability daw ng event, 0 hanggang 1. Napalitan lang yung mga symbol natin dito, no? Meron ditong less than, merong may equal sign, greater, less than or equal, tapos greater than or equal. So pag sinabing probability, ang ibig sabihin niyan, from 0 to 1. 0 to 1, tapos inclusive yan. Kasama yung 0, kasama yung 1. Yung 0 kasi ito yung impossible event. Kapag 1 naman, yan yung siguradong mangyayari. Sure na mangyayari, 1. So therefore, merong equal sign dapat dito. Ang probability ng event ay between 0 and 1 inclusive. Kasama ang 0, kasama ang 1. Kaya ang tamang sagot dito ay letter B. Yung may equal sign. Less than or equal. Okay? Kasama kasi yung 0 at 1 doon. Okay, so next. Number 19. What is the probability of getting a sum of 4 or 7 when you toss 2 dice? So may shortcut ako dito kapag hinahanap natin sum.
Sum ng 4 or, ayan, kapag or i-add yan. Sum of 4 or 7 when you toss 2 dice. So, pwede nyong bilangin isa-isa yan. Ilista na lang natin. So, tandaan lang natin ano ang sample space dito. Ang sample space natin dito ay 2 dice ito, no? Sa unang die ay 6. Sa pangalawang die ay 6 din. So, therefore, 6 times 6, 36. So, ang probability ng 4 or 7, ang denominator natin ay 36. Tapos, pwede nyong isa-isahin yung sum ng 4. Ang sum ng 4, meron tayong 1 at 4, pwedeng, 1 at 3, pwedeng mabaligtad, 3 at 1, tapos meron pa tayong 2, 2 and 2. Okay? So 2 and 2, so yun yung 4. Wala na, no? 1 and 3, 3 and 1 lang. So meron tayong 3 para sa 4, tapos sa 7 naman ay meron tayong sa 7, 1 and 6. 6 and 1, pwedeng mabaligtad. And then we have para maging 7, 2 and 5, 5 and 2. And then meron pa tayong 3 and 4, tapos 4 and 3. So ilan lahat yan? Meron pa ba? Wala na, no? So we have 3 plus 2, 4, 6. So 3 plus 6, we have 9 over 36. I-lowest term natin, divide parehas sa 9. So pag dinivide parehas sa 9, ang tamang sagot ay 1/4. Letter C ang sagot, 1/4. Or may shortcut tayo dito. Kung alam nyo itong shortcut, kunin lang natin yung sum tsaka yung probability. So madali lang yan. Isulat natin yung possible sum. Pinakamababang sum ay 2 kapag parehas 1. Ang pinaka mataas naman na sum ay hanggang ano to, 8, 9, 10, 11, 12 yung pinakamataas na sum. Okay? 12 yung pinakamataas na sum, 2 yung pinakamababa. Ito yung pattern ko dito. Yung probability, kapag ang sum ay 2, iaano lang natin yan. 1 over 36 kapag 3, 2 over 36. Kapag 4 ay 3 over 36. Kapag 5, 4 over 36. Kung mapapansin nyo, palaki ng palaki yan. Sa 6 ay 5 over 36. Sa 7 ay 6 over 36. Ito yung gitna natin. Sa 7, 6 over 36. So, di ba ito na yon, 6 over 36. Tapos, kapag dumating na tayo sa 7, pababa na ulit ito. So, we have 5 over 36, 4 over 36, we have 3 over 36, 2 over 36, and then 1 over 36. So, yan yung pattern natin. Simula sa 2 papuntang 7, ayan, tumataas lang yan. 1 hanggang 6. Pag nakarating na tayo sa 6, pababa na ulit yan. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so pag nagsimula tayo sa 12 papuntang 7, tumataas ito. Ayan, nagsimula tayo sa 12, 1 over 36, pataas siya hanggang dito sa 7. Gitna natin yung 7. Kaya maganda, kabisaduhin nyo na lang itong pattern natin. Ang probability natin, ang denominator, laging 36. Tapos yung numerator, ayan, 1 hanggang 6 yan. Tapos pag nagsimula naman tayo sa 12, 1 hanggang 6 yan, papuntang 7. Tandaan lang, ang gitna natin ay 7 and that is 6 over 36. Tapos pababa na ulit tayo. So pwede tayong magsimula dito sa 12 or simula sa 1, depende kung ano yung hinahanap natin na sum ng probability ng 2 dice. Okay? So yan yung shortcut, hindi na natin kailangang ilista isa-isa. Okay. So next, number 20. How many different arrangements can 5 books be displayed on a bookshelf if there are 8 books in a box? So ang hinahanap natin dito, arrangement. Ayan, nakasulat yung word na arrangement. Malinaw, may arrangement. So therefore, ito ay permutation. Okay? Permutation yan kasi may arrangement na nakasulat. So ang sabi, 5 books daw be displayed on a bookshelf if there are 8 books in a box. So therefore, ang gagawin natin, mag-arrange daw tayo ng 5 books. So ibig sabihin, ang gagawin natin ay 8P5. Out of 8 books, i-arrange natin ang 5 books. Kaya 8P5. So kung may calculator kayo, i-press nyo lang yung 8P5. Kung wala naman, ang formula ng NPR ay equal sa N factorial over N minus R factorial. So therefore, pag in-apply natin ito, we have 8 factorial over 8 minus 5 factorial. So we have 8 factorial divided by 8 minus 5. So that is 3 factorial. Pag sinunod natin yan, kung wala kayong calculator, so we have 8
times 7 times 6 times 5 times 4 hanggang 3 factorial lang. Dahil i-divide na natin yung 3 factorial, cancel na yan. So kapag calculator niyo yan, 8 times 7 times 6 times 5 times 4, that is equal to 6,720. Pero kung meron kayong calculator, idiretso nyo na to kung meron kayong scientific, 8P5 ang makukuha nyo, 6,720 pa rin. Okay? The next, number 21. How many different teams of 5 players can be chosen from a class of 20 students? So meron daw tayong 5 players can be chosen from 20 students. So ano kayang gagamitin natin dito? NPR or NCR? Ang keyword natin dito ay ito, chosen. Pag chosen, walang arrangement yan. Pipili lang kasi. So therefore, combination ang gagamitin natin dito. So ilan yung total natin? 20 students. Ilan yung kukuhanin? Merong 5 players. So therefore, 20 C5 ang ating formula. Kung may calculator, i-type yan. Kung wala, isolve natin yung 20 factorial over 20 minus 5. That is 15 factorial and then times 5 factorial. So isolve na lang natin yan. 20 times 19 times 18 times 17 times 16 hanggang 15 factorial lang tayo. Kasi makakancel na yung 15 factorial dito. Okay? So sinusolve natin ng ng manual kasi baka para dun sa iba na walang calculator. Ayan. So baka cancel lang itong 15 factorial. Tapos itong 20 pwede nang makancel sa 5 and 4. Tapos yung 18 pwedeng makancel sa 3. 6 na lang yan. Yung 2 pwedeng makancel dito sa 16. Yung 16 ay magiging 8 na lang. So tapos i-multiply na lang natin yung mga natira. So pwedeng ordinaryong calculator lang. So 19 times 6 times 17 times 8. The answer is 15,504. Kung may scientific calculator, napakasimple. I-type nyo lang po itong 20C5 sa inyong scientific calculator. Letter C ang tamang sagot. Okay? So number 22. Probability ulit tayo. What is the probability of getting a queen or a king when you draw a card from a standard deck of cards? So mutually exclusive ito kasi ang hinahanap natin, probability daw ng queen or, importante yung or a king when you draw from a standard deck of cards. So ang hinahanap natin, probability of queen or king. Ang formula natin dyan dahil wala namang queen at king at the same time ay i-add lang natin. Probability of queen plus probability of king. Ilan ba ang queen sa standard deck? Meron tayong 4 out of 52 plus ilan ba ang king out of 52? So 4 over 52. I-add lang natin yan. So we have 4 plus 4. We have 8 over 52. I-lowest term natin. I-divide natin parehas sa 4. So therefore the answer is 2 over 13. So the correct answer is letter A, 2 over 13. Okay? The next, number 23. What's the probability of getting a heart or ace when you draw a card from a standard deck of cards? So mga choices natin, decimal. So ibig sabihin, kailangan natin ng calculator, no? Pwedeng masolve natin fraction, tapos i-convert na lang natin. So ang hinahanap natin, heart or ace. Okay? Probability of heart or ace sa standard deck of cards. Okay, so probability of heart or ace. So ang formula para dito ay probability ng heart plus probability ng ace. Ima-minus natin kasi pwedeng mangyari ito at the same time na heart tsaka ace siya at the same time. So probability of heart and ace. Yung kanina hindi kasi pwedeng mangyari. Balikan natin. Yung number 22 natin, yung queen tsaka king hindi pwedeng mangyari ito at the same time. So kaya walang minus. Itong 23, meron tayong heart na ace. Okay? So meron tayong heart na ace. Ilan yon? Ilan ba yung heart na ace? So di ba? Heart na ace, edi meron tayong 1. Heart at ace at the same time. Okay? So therefore, magiging answer natin dito, probability ng heart, ilan ba yung heart? So meron tayong 13 na heart divided by 52 plus ilan ba yung ace? Ilan ba yung ace sa standard deck? Meron tayong 4. Okay? Out of 52 and then isubtract natin ilan yung heart na ace
at the same time, meron tayong 1 over 52. So therefore, add lang natin ito 13 plus 4, that is equal to 17. 17 minus 1. Minus 1, we have 16 over 52 na i-divide lang natin. Dahil ang choices natin ay mga decimal, so i-divide natin yan. 16 divided by 52, press equal sign, ayun, 0.3076. So heart or A, so wala sa choices, no? 0.3076. Okay, so tama naman yung ano natin. So ang tamang sagot dito, 0.3076 pag ni-round off, 3077. So wala sa choices. So siguro may typo dito. So ito yung tamang sagot, 0.3077. So tama naman 16 over 52 or kapag fraction, pwede nating i-lowest term ito, i-divide natin parehas sa 4. So magiging sagot ay 4 over 13. Or pag dinivide nga yan, 4 divided by 13, 0.3077. Sorry, wala sa choices. May typo siguro ako dito. Okay? The next, number 24. There are 2 blue balls, 3 red balls, and 5 yellow balls in a basket. What is the probability of getting 2 blue balls? So nawala pala yung question mark dito, no? Ayan. So hinanap natin probability of getting 2 blue balls. So, dalawang beses tayong kukuha, no? So, let's say yung probability ng hinahanap natin dito, probability ng ball 1, blue 1, ayan, blue 1 times dalawang blue, no? So, B sub 2 na lang ang gawin natin. So, ang gagawin natin dito, i-multiply natin yung probability nung una. Probability ng unang blue times probability nung pangalawang blue para makakuha tayo ng 2 blue balls. Okay? So ilan ba yung total natin dito? So isulat natin dito. 2 blue balls. So meron tayong 2 blue balls. Meron tayong 3 red balls. 3 red balls and then 5 yellow balls. Yellow balls ay 5. Ang total natin ay 10. Okay? So ang total ay 10. So ano yung probability na makuha natin yung unang blue ball? Yung unang blue ball, meron tayong 2. 2 out of 10. Okay? So 2 out of 10. Tapos i-multiply natin sa probability na makuha natin yung pangalawang blue ball. So walang nakalagay na with replacement to, no? So ibig sabihin with without replacement kapag ganyan hindi naman nakasulat. So para makuha natin yung pangalawang blue balls, itong 10 dito mababawasan na. Kasi nakakuha na tayo ng una, so magiging 9 na lang ito. So tapos itong blue balls natin, may total tayo na 2. Kapag nakuha na natin ito sa pang-una, mababawasan din ito, magiging 1 na lang. So therefore, ang magiging sagot natin dito, i-multiply lang natin yan. Pwedeng i-lowest term muna natin itong 2, tsaka 10, i-divide natin pareha sa 2, so magiging 1 over 5. So therefore, multiply 1 times 1 is 1. We have 5 times 9 is 45. So therefore, ang probability na makakuha ng 2 blue balls dito sa given natin ay equal sa 1 over 45. The correct answer is letter B. Okay? So last number, number 25. Given that a red card has been drawn, what is the probability that the red card is an ace? So conditional probability ito. So ang formula dito ay probability of A given B. Ang formula dyan ay probability of A and B over probability of B. Kung ano yung given dito, ang basa dito, ulitin natin ha. Probability of A, itong vertical bar na to ay given ang basa. Probability of A given B. So ang formula, probability of A and B over probability of B. So palitan natin, ang hinahanap natin dito, given that a red card, so red card, yun yung dito, yung B natin, has been drawn, what is the probability that the card is an ace? So ang hinahanap natin, probability of an ace given na red card. Okay? Given daw na red card. Probability of ace given red card. So therefore, we have probability of A and R. Ibig sabihin yan,
ace and red at the same time over probability of red card. Okay? So kunin natin yung probability na itong dalawa. Ilan ba ang red card? Probability of red card. So ang red card ay 26 out of 52. Okay? Ngayon, ilan ang ace at red card at the same time? Meron tayong dalawang ace na red card. Ace na heart, tsaka ace na diamond. So dalawa out of 52. So therefore, i-simplify natin. Cancel lang itong 52. We have 2 over 52 na kapag ni-lowest term natin, i-divide parehas sa 2, ang magiging sagot ay 1 over 26. Okay? So again, may typo ulit tayo dito, no? So 2 over 20, ay sorry, but 2 over 26 pala, but 52 yung nakopya ko dito. Kala ko tuloy may typo 2 over 26, 2 over 52 magiging 26. So 2 over 26, so nagkamali ako ng kopya, i-divide parehas ito sa 2, ang sagot ay 1 over 13, letter C ang tamang sagot. Or pwede rin tayong hindi na gumamit ng formula dyan, isipin na lang natin. Ang sabi dito, given that a red card. So given na daw yung red card, so ibig sabihin yung denominator natin red card. Ilan ba yung red card? Sa standard deck, meron tayong 26. What is the probability that the card is an ace? So ngayon, ilan yung ace dito sa red card? Ilan ang ace na red card? Meron tayong dalawa. So ito na yon, 2 over 26. Kapag nakalimutan niyo yung formula, pwedeng isipin na lang natin. So same answer yan, 1 over 13. So ito yung formula, probability of A given B is equal to probability of A and B over itong given probability of B. Okay? So that's all. Thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa 25 items na ito, at kung gusto niyo ng karagdagan na reviewer para sa probability, meron akong video na 30 items ata sa YouTube. I-search nyo lang Let Reviewer 2023 pa ata yun. I-type nyo ang Let Reviewer 2023 tapos probability tapos GTR Math Tutorial. Ayan, lagyan nyo ng GTR Math Tutorial Let Reviewer 2023. Marami pa tayong 30 items yon nasa YouTube. Okay? So, good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless. Kita-kita tayo. May isa pa tayong session 10. Bye-bye.